You've arrived at your destination. May mascot! Gusto mo? Hindi ko siya kilala, pero... Nice! Greetings mga brad! Anong balita sa inyo? Samahan nyo nga kami ngayon ni Mrs. Pakita mo yung sarili mo. Teka, baka hindi sila naniniwala eh. Samahan nyo kami ngayon ni Mrs. dito sa Cadbury Worlds. Ito kasi ng asawa ko medyo mahilig talagang kumain ng Cadbury. So, lalo na yung milk chocolate. Kaya tingnan natin kung paano ginagawa. And tingnan natin kung ano mga mabibili natin sa loob. Tara! At tayo na nga po ay pumasok na dito sa loob ng Cadbury World. Pagpasok pa lang may makikita na kayo kagad na cafe, and sa tapat niya nandun na yung pagkahaba-habang pila papasok ng entrance. Medyo magubat lang yung entrance pero na-realize naman namin kagad kung ano to. Bakit yung pinagmula ng cocoa? Oh, di ba? Sabi ko sa'yo. Nakakatuwa lang na talagang magsisimula ka sa attraction na to sa pinaka-pinagmula ng chocolate, which is yung cacao nut. History kung history. May mga interactive screens pa na very informative. O diba, umpisa pa lang, enjoy na ako. Wait guys! Alam niyo ba sa entrance, pagpasok namin, may libre na agad chocolate. Wiz Papa. Favorite. Malamang 45 pounds yung binayaran namin sa entrance eh. Dapat lang meron. Is this the same recipe originally Hologram! Pakita mo yung Change the parang recipe sa mga by ano, placing the chili sa peppers, mga mute and deaf. nutmeg, Yung napanood nyo kanina is parang maliit na screen pero ang nasa loob ay hologram. Then may skit sila doon na sinasabi kung ano ang recipe para mabuong isang chocolate. And ito namang napapanood nyo ay pinapasok kami sa isang room and may malaking screen sa harap namin na ine-explain naman kung paano nagsimula ang Cadbury dito sa UK, specifically dito sa Birmingham. Yung mukha na nakikita nyo sa itaas is si John Cadbury at ang kanyang mga anak na nag-umpisa at nagpalaganap ng Cadbury chocolate sa buong mundo. Ito naman yung isa sa mga favorite kong part dito. So, pinalipat na kami ng room pero same setup pa din. Iba lang yung pinapalabas sa screen kasi dito naman ine-explain kung paano specifically ginagawa ang mga Cadbury chocolates. Nakakaloka yung mga upuan dito kasi talaga namang yumuyugyug habang sinasabi sa screen yung mga process sa chocolates. Nakakaloka! Hindi ka nga naman mabuboard na makinig dun sa nagsasalita sa screen kasi may mga aabangan kang something na mangyari din sa'yo in real life based dun sa mga nangyayari sa process ng paggawa ng chocolate. Anyway, very informative naman yung video and nakakuha kami ng kaalaman sa kung paano nga ba nagiging chocolate yung mga cacao nuts lang. Ang amazing pala nun! And syempre, after nga naming maalog na parang mga cacao nuts doon sa loob, lumabas na kami para pumunta sa next part nitong Cadbury experience. Sulit na agad. Bas na ba? Dito naman sa part na to, na-meet namin si Kuya na ine-explain naman kung paano ginagawa yung mga flavored chocolates ng Cadbury. Like for example, yung orange chocolate. In-explain niya kung paano nalalagyan ng orange flavor yung loob ng Cadbury bar mismo. Nakakatuwa lang din kasi may pa-Q&A pa siya. After ng pa-miss Q&A ni Kuya, nakipila na kami dito para sa libreng chocolates. Tapos may nakita kaming bowl na gawa sa chocolate dito sa gilid yan. Grabe, ang galing! Can I take this one and this one? Ano yung pinili mo? Oreo and yung chocolate bit something. Sa akin, caramel at yun, Chocolate. chocolate. Ganda yun, double chocolate with caramel. Hindi ko masabi na ito kasi nagbayad tayo. In short, kasama to sa binayaran mo. So, pag pumunta kayo sa mga ganito na binayaran nyo yung access, kunin nyo lahat ng free. Matapos naming mangurakot ng libre, nakita naman namin tong exhibit dito sa gilid papunta dun sa next attraction nitong Cadbury World. Ang amazing lang kasi kita nyo nagagawa nilang gumawa ng mga tent at mga shoes gawa sa chocolate. Then, on to the next part of our adventure. Wala masyadong tao kaya di kami nag-antay dito sa pila. Wala na nga ba itong pinipilahan namin? Para siyang mini ride na nasa Riles. Although straight lang yung Riles ha, hindi siya parang roller coaster. Tapos may laro ang baril dun sa mismong ride. Then gagamitin mo yung baril na yon para barilin yung mga cocoa nuts na nasa screen. Then pataasan lang ng score. Para siyang may game inside the ride. So para kaming bata ni Mister, ang saya! And then sa end ng ride, syempre may libre na namang chocolate at hindi natin tatanggihan yan. Ehe! After ng enjoyable ride na yun, nagpunta na kami dito sa may exit and then sa dulo nitong exit ay ang mahiwagang gift shop na syempre hindi natin palalampasin ang pagbili ng maraming chocolates.
Grabe, sobrang dami. Para kang nasa heaven. Sobrang mura talaga dito kasi factory siya. So, 14 pounds for 2. Tag-isa tayo. So, lumalabas na 7 lang siya. And opo, mas mura po talaga ang mga chocolates dito kasi sabi ko nga kanina, pagawaan siya. Kaya syempre, hindi kami magpapahuli na bumili ng madaming. At yun pa lang ang kalahati ng aming adventure. Ang laki. Wow! Si Big Taste 1. At tumuloy na nga ang aming paglalakbay dito sa kabilang ibayo ng building na ito. Yung pinuntahan kasi namin kanina ay yung indoor attractions pa lang nila, pero yung kalahati nun nandito sa open field. Samut-sari yung mga rides dito sa labas, pero most of them puro pambata. Like parang hindi rin naman ako makakasakay kasi sobrang laki ko. So ang pinuntahan na lang namin is yung parang theater nila dito sa likod. Ang sistema parang 4D theater siya, yung parang Rialto sa Enchanted Kingdom ang peg. Medyo inabot nga lang kami ng 3 siglo dito sa pila, pero nung nakapasok naman na kami, meron na kagad free entertainment. Akala namin noong una patalastas lang, yun pala part na siya ng mismong attraction. Kaya tara, nood! Waiting to Pagod ka. Thank you. At after nga naming halos hindi magets yung pinanood namin, binigyan na kami ng 3D glasses. Tapos naupo na kami sa best seat. Actually, eto na lang kasi yung libre ng pagpasok namin. Kasi pinauna namin yung mga bata. And bago magsimula yung mismong movie, ipinatago sa amin yung mga phones namin. Kaya nailabas na lang namin nung pagkatapos na. Sabi mo? 30 minutes na bill. 10 minutes na Show. show. Masaya naman ah. That was nice. Nag-enjoy ako. Nakangiti ako the whole time. And syempre, bago kami lumabas, picture muna para may remember. Hindi naman mandatory tong picture na to, pero syempre, para meron nga kaming remembrance, pumunta na rin kami. All in all, magkano ba yung binayaran natin dito? 26 or 23 pounds? Tapos 4 na 4 na picture. Yeah. Plus may keychain tsaka fridge magnet. Yes. Pwede na rin. Hindi na That is masama. 75% of our adventure. Last 25, Ganda ng buhok mo. Oh, sige. Hindi ko siya na-video, pero mali kami ng pinasukan. Okay, ulitin natin yung excitement mo. Oh. Ang bango dito. Amoy libro. At isa sa mga rason kung bakit amoy libro dito dahil puro antiquities yung nandito sa loob. Everything regarding sa Cadbury chocolate na nagsimula pa nung unang panahon. May kita din natin dito yung life-size na mo. Hindi pa naman life-size. Ano bang tawag kasi doon? Scale model. Yon, scale model. Paano mo nalaman yun? Sinabi ko sa'yo, no? Secret. Kasama na rin yung timeline kung paano nagsimula nga yung factory ng Cadbury Chocolate Milk or Dairy Milk whatever dito sa Birmingham. kauna-una ka pa. Tapos ngayon nakadelata na siya. Sobrang nakakapusog sa mata kapag ka nakita niyo yung mga kauna-unahang eme dito. Lalo na, ayan, may mga royalties pa, di ba? Yung mga commemorative pieces para sa mga royal family members. Uy, may anong Star Wars, oh. Tsaka Cadbury. Isa rin sa mga makikita nyo dito is yung mga limited edition collaborations nila sa mga iba't ibang movies and everything like Star Wars, Royal Family, at marami pang iba. Hindi natin naakalain na yung simpleng chocolate bar na nabibili lang natin sa kung saan-saan, sobrang rich pala ng history. History? Oh, history. O sige, kasaysayan, ano pa. At pagkatapos nga dito sa museum, dumiretso na kami dito sa chocolate art experience. Aha. So you can find whatever you like on the table or draw whatever you like on the table. Yeah, so you just flip the bottle over and start writing. Etong
part nga pala na to sobrang patok na patok sa mga bata kasi siguradong magkakalat sila dito. Kaya pro tip lang, kapag gagawin nyo to, dalhan nyo sila ng extrang damit dahil malagkit talaga tong chocolate na to. And hindi naman talaga kami marunong mag-drawing, kaya ano ba talang gagawin namin? Di isulat yung pangalan ng page, like, comment, and subscribe! Kasi pinopromote natin ang clean hands. Bata naman ang pinaghugasan. Yung ano? At after natin maghugas ng kamay, tara na, uwian na. Wala naman na tayo bang pupuntahan dito Ang tanong lamang dito ay, sulit ba ang 45 pounds na binayaran namin sa experience na to? Well, oo. Kaya naman! And that concludes our Cadbury adventure. Salamat sa panonood. Bye-bye! Hindi na mo.